Hi guys, this is Dakulot. Did you guys miss the series? So mag-highway mind tayo, but before that, magpaganda muna tayo because I just recovered recently. Ayan, meron tayong pupuntahang RTD or roundtable discussion. Kaya papunta na tayo. Let's go. And while we are at that, while we are at it, at that, ang in-English ko, pasensya kayo, especially sa mga grammar nuts, kay dili lang yun magkadimao ang akong in-English, pero we're trying, alright? So anyway, we're all ready to welcome to Highway Mind episode 6. Today we're going to talk about, this is something I feel like marami sa atin ang makaka-relate. Marami sa atin, especially sa mga young professionals, no, na parang napagsasabihan na, uy, doktor ka pa naman, mayaman ka na, doktor ka na, kaya mo na to, doktor ka na, ganyan. Ma'am, mga, sir, ladies and gentlemen, hindi po kami sumasweldo ng milyon-milyon. Hindi po siya 6 digits na trabaho. Siguro 6 digits kapag naabot mo na yung matataas na posisyon, pero if you're starting, talagang hindi ho yun. At saka, example, like, if you, like, salary grade, nagsisimula ka, salary grade 21, alam ko, malaki pa rin to compare sa iba. We're not here to compare, but I'm just trying to point out na, yung mga trabaho po namin, meron pong sweldo, at yung sweldo niya po, ay hindi po ganun kalaki. I also get this comment also, uy, sundalo naman ng asawa mo, malaki ang sweldo. Guys, check their salary. Hindi ganun kalaki ang sweldo nila. Imagine, nakataya buhay nila. Ang sweldo nila, hindi po. Kinumpare ko siya to a doctor like sa akin. Somehow, mas malaki pa rin yung salary namin. Although, marami silang benefits, pero I feel like it's so not fair when we say this and that. Tapos, naghago ba yan na sila, Zay? Walang, you know what, sometimes it's not really fair when you say something na mayaman ka naman kasi ganito ka, pero guys, naghago, or teacher ka pa naman, nurse ka pa naman, kung ano-ano na yung engineer ka pa naman, accountant ka pa naman. Diyos ko, naghago ba yan sila, guys? Naghago na ang mga tao. Whoever got their position, I'm so sure mas marami pa rin ang, diba? Ang ingay ng background natin. Oo, sige ho. Sige po. Sana manalo. Charot. Ang ingay! Paano ako gagawa ng highway man kung nasa paligid ko kayo, guys? Oo, sige. Hindi ko alam kung audible siya sa ano na to. Anyway, as I was saying kanina na parang naghago baya ng mga tao. So, we cannot dismiss that because they're this and they're like this already. Hago dyan na siya, guys. And it's a step by the step para sumakses, guys. Wala yun na nag-success ng one overnight. Alam ko, yung iba, siguro ang thoughts nila ay nag-viral. So, therefore, ganito na. Malaki na ang swelduhan. Zay, if you're a content creator, you know na hindi ganun kalaki magpasweldo. Alam nyo, feeling ko thirst trap yung iba na nagpapakita ng malaking sweldo. So to ha, kasi ako na somehow na merong blessing from Meta. Hindi ganun kalaki ang swelduhan sa Meta. Maliit siya, guys. Pero I'm not here for the sweldo alone. Well, alone. Hindi lang naman sweldo yung pinaka-purpose ko dito sa sa social media. I'm really here to make an advocacy talaga, to create contents that can resonate to people like me, to my people, to my tribe, you know, and to bring hope and encouragement also to many young people na nagsisimula sa buhay. So yon, parang they easily dismiss na mayaman, na parang success. Although at some point, level of indicator ng success kasi syempre you finish school, you know, that you have this level of specialty. But then again, at the end of the day, it's all about experiences also. It's all about training. It's all about the number of years in service. So, you cannot expect it from someone who just freshly, graduated, who just finished doing residency, who just started their practice.
you just can't expect that from a beginner. So I hope we become kind when we speak of this kind of things, because alam niyo ba guys, minsan pag magsabi sa amin, sabi ko, magdilang anghel ka sana, B. Marami sa amin po, siguro especially sa mga talagang nagtatrabaho at paycheck to paycheck, talagang ano ho yan, sir, ako po muna, char lang. Ano po, talagang yung mga paycheck to paycheck, talagang pinagtrabahuan naman talaga. Marami sa amin talagang marunong magdala lang ng problema. Ako dati sinishare ko, oversharing ako dati, pero I've learned my lessons, you know, na may mga problems ka, you can keep it to yourself, you know. Pero yun, it's all about perspectives, and I hope our perspective also changes, because at the end of the day, marami pong struggle yung mga tao. Sa mga talagang nakikita nating successful ngayon, palakpakan po natin sila. Kasi for sure, yung success nila ngayon, hindi naman po din nangyari isang gabi lang. Ang pinaka-example ko sa mga content creators, si Jen Barangan. She started 2020. She's reaping it all, I believe, 2024 to 2025. But so it means she had to, and I believe she started vlogging prior to that year, prior to 2020. So it took a lot of time, a lot of practice, a lot of contents, and to just really thrive on your practice. Similarly to professionals, to say for example like the practice of medicine, the practice of lawyer. So no one really starts really best, you know. Everybody starts somewhere, everybody starts at scratch, but at the end of the day, it's you trying to, you know, pull yourself together and like trying your best to like thrive despite and in spite everything. Yan. So ako, this is a message really to so many people who just easily dismiss our thriving stories because they see the outcome of what we have put efforts. My God, nung nasa mid-school kami, post-grad namin, kami nag-aaral ng ilang oras kami natutulog, oh my gosh, ilang highlighter ang naubos, ilang kaping na laklak, ilang na-miss na birthdays, gaano namin giantos ang paglayo sa family. OFW ba yan? Pero malayo kasi ako kasi I had to study in a different city. What I'm trying to point out, guys, there were sacrifices we made. There were things we had to let go. There were things that we had to antuso na lang giwod kay hapit na biya ma-doktor. At that time, yun na lang yung thoughts. But somehow we made it. And I'm proud to say now we made it because it was really with our own efforts. No backup. It was really you who thrived. So, ito, siguro, maraming factors dito kasi yung mga magulang ko, grabe ka, porsigido din talagang magpaaral. Maliban sa porsigido ako, it was also my parents whose will was super mighty because they were really very supportive of my studies and were very supportive of what I can do in this life, you know. So yun nga, so you know, be kind. Also, you cannot derive conclusions with just one video, one post. Yun. And we always wish other people luck kasi, and we also wish other people the best of the best kasi alam nyo, whatever energy you're putting out there, it will always come back to you. Always come back to you. Maniwala kayo, guys. Talagang ma-amaze ka na parang, ganito pala yung energy na binibigay ko. So, na-realize ko yun. Alam nyo ba, na-realize ko naman. Actually, every day is a realization day naman. It's a humbling experience naman every day. When you're working, na-realize mo na parang how blessed you are. You know, how parang you realize you're in a very, very better place despite all the challenges and struggle. Mas better gyapon ang imong position towards other people. Wow, si kuya nagmadali, di ba? Buti na sa break ang
pa ako nasa break. Perfect. Bigyan natin ng 10 points pa. Kuya, 10 points po para kay Kuya. 10 points po para kay Manong Driver. Yan, si Manong Driver na nagmamadali. Ayan. So anyway, yun, ano pa ba? Siguro yun yung parang message ko na we just cannot easily parang conclude things and parang easily, say na swerte naman. Hindi po swerte. Maraming bagay sa buhay namin hindi po swerte. Kasi kung swerte lang, may balat po ako sa buhay. Pero talagang siguro factor din kasi maliban sa nandun yung will, is nandun po yung kapal ng mukha ko. Aminado po ako sa bagay na ito. Makapal talaga ang mukha ko. Makapal po ang mukha ko. At siguro dahil naniniwala ako sa capacity ko. So laban lang natin yan, sis. Anyway, so yeah. So I truly hope that this highwayman, I'm trying to create a 10-minute content, by the way. Isingit ko na din sa content na to, sa vlog na to. I'm trying to make a 10-minute video kasi yun ang nire-require ng YouTube na magkaroon ako ng 10-minute video. So per video. So naisip ko, sige na lang, naisip ko na i-upload ko na lang din siya sa YouTube ko at baka naman magawi ho kayo sa YouTube ko at sana ho follow, subscribe, at saka masubaybayan nyo ang ating growth. At ito naman ay isang vlog na gusto kong gawin kasi feeling ko born po ako as a speaker. Wow! I feel like I was born to do this. Alam mo, I was given this kind of light because I know I will shine the brightest. Alam ko parang mayabang siya pakinggan, pero parang yun talaga yung feelings ko. Alam mo yun? Hindi ko ma-explain. Alam nyo yung feeling na it was really meant for you. And I feel like this platform was really meant for me. It was meant for me. And I'm very, very grateful to the people who supported. I'm very, very grateful to the people who are there to be with me. Salamat po ng marami. Sana mas masubaybayan niyo po ang journey ko. And I'm so back. I'm finally getting better. I was sick a little bit, but we're okay now. So, thanks for watching this video, guys. I love you very, very much. And I'll see you very, very soon. Bye-bye.